Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Tinawag na fake news ni Ivana Alawi ang mga naglabasang impormasyon na hindi maayos ang pag-alis niya sa FPJ's Batang Quiapo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Kumalat kasi ang balitang pinatay agad ang karakter niya sa nasabing kapamilya action drama series dahil masyado raw siyang quote-unquote demanding at maraming kaartihan sa katawan. At nilinaw din noon ni Ivana na maayos siyang nagpaalam kay Coco at sa mga bossing ng ABS-CBN dahil hindi na niya kaya ang schedule at challenge ng taping para sa naturang programa. In short, fake yan. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nakasama niya sa serye, hindi lang sa mga artistang nakatrabaho niya kundi sa lahat ng crew at production staff. Sabi niya, quote-unquote, maayos, sobra daw. Whole production, nag-text silang lahat, maayos. At nagulat ako, minention yan ng production. Sabi, hindi yan sa amin, mga fake news yan. Sometimes it really happens, especially when you're in showbiz. Ako naman, siguro yung nagmamahal sa akin, kilala nila ako. Ang paliwanag ni Ivana ng makachikahan siya ng ilang miyembro ng entertainment media para sa kanyang Thanksgiving kamakailan. At kwento ni Ivana, nakafocus siya ngayon sa kanyang YouTube channel at very soon ay muli siyang mapapanood sa bagong teleserye ng ABS-CBN at meron siyang bagong pelikula. At kamakailan lang ay naging special house guest pa ito sa pilot episode ng 20th anniversary celebration ng bagong season ng Pinoy Big Brother, ang PBB Celebrity Collab Edition. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, kinumpirma ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes na totoong nakikipag-date siya ngayon sa isang non-showbiz guy. Ang tinutukoy ni Andrea ay ang Filipino Jordanian na dating basketball player na si Sam Fernandez na kadate niya nito lamang Valentine's Day. Nilinaw ng batang aktres na kadate lamang niya si Sam. Sabi niya, quote-unquote, sinabi ko naman na open ako sa pagde-date kasi 2 years na rin naman akong walang boyfriend. Paglalarawan ni Andrea sa kanyang kadate, he's a private person, non-showbiz siya, and he's also not a basketball player. He used to play noong high school sa San Beda University. Say pa ni Andrea sa naturang o sa isang panayam, quote-unquote, I've known him for a while. We've been friends for many years. At eto, naloloka raw ang aktres sa mga nababasa niyang balita na sila na daw ni Sam ang buwelta dyan ni Andrea, nasa dating stage pa lamang daw sila ngayon at wala pang seryosong commitment. Samantala, turning 22 na si Andrea sa March 12. May trabaho raw siya sa mismong araw ng kanyang kaarawan, pero may inorganize na raw siyang intimate celebration para sa pamilya at malalapit na kaibigan. Sabi niya, quote-unquote, ever since nilabas ni Taylor Swift yung kantang 22, inabangan ko talaga na mag-22 ako. So nakaplano na yung birthday shoot ko, yung birthday party ko, and everything. At ito ang kanyang birthday wish, quote-unquote, hindi mawala yung relationship and faith ko with Lord and mas strengthen lang yung relationship ko sa Kanya kasi sa Kanya lang din nanggaling yung peace and happiness ko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa uli nating chika for today, nasungkit ng veteranang aktres na si Judy Ann Santos Agoncillo ang Best Actress Award sa 45th Fantasporto Film Festival sa Porto, Portugal. Ang recognition na ipinagkaloob sa kanya ay para sa pinagbidaan niyang pelikula na Espantajo na ipinalabas din sa Metro Manila Film Festival 2024. Dahil sa nasabing award, si Juday ang ika-apat na Pinoy na kinilala sa nasabing International Film Festival na personal niyang tinanggap at nagkaroon pa nga ng acceptance speech. Sabi niya, quote and unquote, "The trophy is heavy. This has a lot of excess baggage when I get home." Yan ang birong panimula ng batik ng aktres sa entablado. Mensahe niya ang matanggap ang naturang award, quote and unquote, "I would like to thank the jury of Fantasporto for the recognition. It is with great pride and honor that I represent my country, which is the Philippines, and share this award with my director Chito Ronyo, our writer Chris Martinez, and my producer attorney Georgie Alonso." Hindi siyempre nakalimutan ni Juday na pasalamatan ang mga naging inspirasyon niya sa paggawa ng pelikulang iyon, kabilang ang kanyang Espantajo team, ang asawa niyang si Ryan Agoncillo at ang tatlo nilang anak. At magugunita na si Juday ang itinanghal na Best Actress sa 2024 MMFF dahil din sa nasabing pelikula. Samantala, ang mga artista na naging winner sa Portugal-based film festival ay sina Barbie Forteza, Ian Veneracion at Christine Reyes dahil sa pagganap sa mga pelikulang Laut noong 2016, Ilawod noong 2018 at Untrue noong 2020. Ang Fantasporto Film Festival o kilala ring Fantas ay nagsimula noon pang 1981. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.